ang sino mang tao ay huwag mong tawaging marumi. So, yung hayop po, sumisimbolo sa tao. Ang sabi po sa Biblia, ang sino mang tao, pag tinuloy po natin ang basa, ay huwag mong tatawaging marumi. So, ibig sabihin, bakit po? Unang-una, yung sinisimbolo ang hayop, malinaw po sa Biblia. Ano sabi? Nilinis na. So, ibig sabihin, malinis na hayop, sumisimbolo saan? Sa malinis na tao. Kaya hindi po pwede yung hayop, marumi pa rin. Tapos yung sumisimbolo, sabi ng Biblia, huwag mong tatawaging marumi. Pag hindi mo siya tinawag na marumi, ibig sabihin, yung kanyang nagsisimbuluhan, kinakailangan magiging malinis din. Kaya, yun po ang pahayag po ng Biblia. So ngayon, malinaw po na yung tungkol po sa pagkain. Yan. Alam po ninyo, lagi po itong usapin lilinawin ko lang po sa talata, kanina doon po sa Roma. Ito po yung napakagandang talata. Ito po ang nakasulat sa 14:3. Ito po ng Roma. Ito po ang kumakain ay huwag magpawalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino po yung tinanggap ng Diyos? Sabi po ng Biblia, yung kumakain. Ulitin ko po. Ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Kung pag-uusapan po ang Biblia, kagaya nga po ng aral po ng pananampalatayang Katoliko, wala pong aral ang Katoliko tungkol sa pagkain. At hindi po tinuturo ng Katoliko na kumain ka lang, pinagkakasala. So, malinaw po ang aral ng Katoliko. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Kung ayaw mong kumain, huwag kang kakain. Parang ako po personal. May sakit po ako, high blood. So, minsan, ipinagbabawal ko sarili ko, huwag akong kakain ng baboy. Yun. Pero, kaya po ako hindi kumakain ng baboy, hindi dahil nagkakasala ko, kundi dahil para saan? Sa kalusugan ko. Kaya kung meron man po dyan na may sakit, na high blood, halimbawa, talagang bawal. Alang-alang po ito saan? Sa ikabubuti ng ating pangangatawan. Pinag-uusapan po natin Biblia ang pinag-uusapan po, pag kumain, sa aral po ng mga Hudyo, aral po ng Hudyo ang pag kumain ka ng baboy o makahawak man lang ng baboy o ng mga karumal-dumal na pagkain, nahahawa sila saan? Sa karumihan at pagiging karumal-dumal. At ang tingin sa kanila, makasalanan. Ganun po ang aral ng mga Hudyo. Na hindi ko lang po alam kung ganito rin po ang aral ng ating mga kausap, na kapag kumain, nagiging makasalanan, nagiging karumal-dumal. Pagka Biblia po ang pag-uusapan, hindi po ganyan ang utos ng Biblia. Wala pong binabanggit sa Biblia. At ni minsan po, 5 minutes. wala po akong nabasa sa Biblia na ipinagbawal po, sa Bagong Tipan po sa Bagong Tipan. Kasi usapin po natin, sa Bagong Tipan, ano po ang kalagayan? Wala po akong nabasa na iniutos ni Kristo, ipinagbabawal ang pagkain ng baboy o ng mga sinasabing, yung mga karumal-dumal sa lumang tipan, bawal pa rin ba sa Bagong Tipan? Wala pong sinasabi si Kristo Malapa si Pablo, meron po siyang pahayag. Ano po sabi ni Pablo? Nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban na doon na nag-aakala na anumang bagay ay marumi, sa kanya ay marumi nga. So ano po sabi? Sabi po ni Pablo, kung si Kristo raw po ang tatanungin, ang Panginoong Jesus na tatanungin, walang marumi. Ulitin ko po nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Pag ang Panginoong Jesus po tatanungin, anong sabi? Walang anumang bagay na marumi. Maliban, kanino po? Maliban po, no? Ito po ang pahayag. Maliban na doon na nag-aakala ng anumang bagay ay marumi, sa kanya ay marumi nga. Kaya kapag iniisip nyo po na ito marumi, ay talagang marumi kasi yun po yung isip ninyo Pero kung si Kristo po ang mag-iisip at magpapahayag, sabi po ni Pablo, walang anumang bagay na marumi sa kanya. Bakit po? Ito po ang sabi, no? Sabi ng 23. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Ano po sabi ng Biblia? Ang linaw, no? Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. So, ang linaw po ng Biblia. Huwag daw po nating sisirain ang gawa ng Diyos.
Ang linaw po, no? Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayunman ay masasama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhi. Kaya po, ano po, kapag ikaw iniisip mo na ito marumi, ay talagang ano sabi dito, kumakain ka ng laban sa iyong budhi. Kaya kung na kay Kristo po tayo, dapat kung ano pong pag-iisip ni Kristo, nasabi niya, walang anumang bagay na marumi. Dapat maging isip din natin. Ano pang isip ni Kristo? Walang bagay na marumi. Dapat, yung iniisip po niya, dapat maging isip din natin. At yun din po ating gagawin. So, ito pa po. Sa 23 po, ng gawa ng Roma 14:23. Ngunit, ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain. Alin po? Yung nag-aalinlangan dun sa pagkain, ano po? Hinahatulan. Hinahatulan po yung nag-aalinlangan. Tuloy po ang basa. Sapagkat kung kumakain, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain. Sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So malinaw po, no? Kaya nga, kinakailangan, anumang bagay daw po natin gagawin, kinakailangan nasa pananampalataya. Kaya nga po, maingat kami dyan eh. Hindi po iniaaral ng simbahang Katoliko, ng pananampalatayang Katoliko, ang tungkol sa pagkain. Manapa, may malinaw po kami na basihan. At Biblia rin po ang magpapatunay. Ulitin ko po yung talata. 1 minute. Sa 17, no? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Uulitin ko po. Yung talata. Kapag kaharian daw po, ang pag-uusapan, kaharian ng Diyos, ano po sabi? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Uulitin ko po ulit. Ang kaharian daw po ng Diyos, hindi po pagkain. Yun po, magandang hapon.